Eh baka sabihin nyo, Mark, gawa-gawa mo lang yan eh. Ikaw lang ang gumagawa niyan. Hindi ho, talagang umamin si Marcoleta, mga kababayan, na hindi totoo yung isinulat niya doon sa SOSE. O eto, papakita ko sa inyo at babalikan ho natin, okay? Kung nilalabas yung ipinasa ninyo na salin. Alam niyo naman mga kababayan, no, na si Rodante Marcoleta kapag ho pinapaiyak ng mga ibang senador, ang takbuhan po dito doon sa kaibigan niyang dalawa diyan sa Net 25. 'Di ba? Sabi ni Henry Perdigueros, sana sabay-sabay na yang makasuhan para tumahimik na ang ating bayan. Tingin ko nga kasi ang sabi po ni Ombudsman Remulla, Disyembre 15 o Disyembre 16 bago magpasko mukhang makakasuhan na itong mga ito. Ano po? Pero ito yung kay Marcoleta. Dito nalaglag si Marcoleta talaga, mga boss. Pakinggan nyo ho. May bagong nilalabas yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen. Tama nga naman. Di ba? Di ba? Pero magkano daw ho yung ginastos doon sa eleksyon? Lagpas 100 milyon ho, mga kababayan. Samantalang yung kanyang asset, no, yung salin niya, 51.9 million lang daw po. So, tawag dito, i-round up na po natin, 52 million yung kanyang asset. Ako ho, nagtatanong mga kababayan, kasi tingnan nyo, kung yung pera na yon magkasama, di ba? 52 million at saka yung 112 o kung magkano man, sabihin na natin 100, no? 100 na lang ho. Di 152 million ho. Kung 152 million lang ang pera mo doon po sa bangko mo, ikaw ba susubok ka? Babanat ka na yung 100 isusugal mo sa pagkandidato mo? Siyempre hindi ho, di ba? Ikaw alam ko, Adjaman, pero alam ko si Aba ka o si Ma'am Aba. Di ba? Hindi ka susubok. Hindi mo lahat yun. Ngayon, mga kababayan, dito na nga umamin si Rodante Marcoleta. Rodante, banat. Paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan Kung nakinig lang sila nung siguro meron kaming Thanksgiving parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Yan. Sige, paliwanag mo, no? Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko... Uy, kami din hindi makamove on. Uy! Kami din hindi makamove on. No, lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, ang COMELEC, ano sabi ng COMELEC? Kailangan ng pagpapaliwanag po ni Rodante Marcoleta patungkol po doon sa ipinangako niya na 2,000 piso kapag kayon daw po ang inyong kuryente, mga kababayan, 2,000 piso ay libre o sagot niya na. Ay, sorry. No, nadala ako naalala ko na naman yung putek na yan. No, muntik na sumabit na naman. Naalala ko na naman kasi yun Hindi, pinagpapaliwanag si Rodante Marcoleta, mga kababayan, kung paano nangyari. Bakit ang sinulat niya doon sa kanyang SOSE ay wala, 0 ang nag-donate. At ngayon, aamin siya dito sa Net 25. Matalinong sinungaling na 2K, sabi ni Benz. Uy, shout out sa iyo, sir. Kinakailan na sinabi ko yon. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Ayan na. Di ba, narinig nyo na, tumanggap. Tanggapin mo ang tulong, no? Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Ano? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Nako, pwede ba yun?
kapag sa batas, hindi naman po pwedeng, kumbaga, susundin mo yung sinabi nila. Kapag sinabi mga kababayan, kailangan i-itemize mo, kailangan ipakilala mo yung mga tao o yung mga kung sino mga Poncio Pilato ang magbibigay sa iyo ng donasyon para sa inyong kampanya. Bakit iniiwasan dyan mga kababayan? Simple lang no? Para malaman paano kung galing sa masamang gawain yung perang idodonasyon sa iyo. Paano, kunyari, example na lang po, etong si Poncio Pilato, drug lord. Diba? Kilalang drug lord. Ngayon, susuporta siya ng isang tumatakbo o kumakampanya sa pagkasenador. Mga kababayan, ano mangyayari doon? Pagka nanalo, yung senador na yon na tumatakbo, pagka nanalo, yung nangangampanya na yon, maaari at posible at may pagkakataon na baka yung tumakbo na senador na yon na sinuportahan nung drug lord na yon, ang didepensa o ang magpoproteksyon doon sa drug lord na yon. Yan ang mga iniiwasan dyan, mga bossing. Di po ba? Kaya nga sabi, kailangan mong panumpaan yung iyong sose. Kailangan i-itemize, kailangan ilahat mo. Ang sabi naman daw po ni Rodante Marcoleta, mga bossing, meron bang batas yan na ganyan? Sorry, sir. Kaya po nagising yung mga abogado ng Pilipinas. Ang sabi, boss, mambabatas ka. No, merong ganyang batas para dyan. Kaya nga kailangan panumpaan At eto nga mga kababayan, ang madiin pa dito. Ang sinasabi mga boss chief sir, kapag ang isang kumandidato walang isinabit na sose, ay hindi daw po pwedeng umupo sa kung ano man yung kanyang pinanalunan. Si Marcoleta, meron naman po. Kaya lang mga bossing, kasinungalingan yata yung inilagay niya doon sa sose niya. Ano pa masasabi mo dyan? May nag-donate sa iyo, pero hindi mo nilagay doon kung sino yung mga yon. Pwede po ba ganito mga kababayan? Like example sa batas, merong pinatay. Tapos, yung nagpapatay, ang sasabihin, sabihin mo, wag mo na lang sabihin yung pangalan ko. No? Baka pwede, wag mo na lang sabihin yung pangalan. Pwede po ba yun? Hindi. Di po ba? Lahat yan sama. Sabi sa inyo, ito pa yatang pag-iyak-iyak ni Marcoleta doon sa Net25, yung makakapagpahamak sa kanya. Boss, tuloy mo pa! Ngayon, kapag naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo, yun yung lilulusot mga kababayan. Pero kasi nungalingan pa din. Merong nagdonasyon sa'yo. No? Sino susundin mo? Yung mga kaibigan mo o yung sinasabi ng batas? Para sa akin, no one is above the law, mga boss. Diba? So susundin mo yung batas. Susundin mo yung sinasabi kung ano ang nakapaloob doon sa sose. Bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya. Ibig sabihin, above the law na yun. Yung sinasabi mong deed of acceptance. Sabi ng batas, isulat mo yung mga tao na nagdonasyon sa iyo. Sabi ni Jordan G, nag-abogado ka pa, Marcoleta. Abogado naman talaga daw ito. No? Abogado. Pero nung tinanong, ano bang rank ni Marcoleta sa pag-aabogado? Sabihin ko pa, wag na, masasaktan to. No? Wag, sasabihin ko pa. Kayo naman, ang hard nyo naman Alam ko, alam nyo na kung ano yung sinabi o ano yung rank ni Marcoleta sa pagiging abogado daw. Gusto nyo pa ipaulit. Gusto nyo pa maririnig sa akin. Sige, ang sabi, lowest rank daw po ng pagiging abogado, itong si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ayun yung sabi. Diba? Bumalik. Game, tuloy. Ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya. Huwag mo na sundin yung batas kasi
eto deed of acceptance ito contribution ito Sinabi nung tao, kaya wag mo na sundin, no? Boss, pinanumpaan mo 'yan. Ang nagsisinungaling doon sa pinanumpaan mo, mukhang perjury nga ang kababagsakan niyan, di ba? Binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Oo. So, utang na. Utang na niyan. Utang na nyo. Naging utang. Utang na niya, utang na nyo, utang na nilang lahat, mga kababayan. Utang pala. Yun yung gusto mong sabihin, Marcoleta. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi. Utang na niya. Yung pala ho yun, mga bossing. Yun. Pasang-awa, kaya walang alam kung hindi sumigaw ng sumigaw. Sabi ni Beth B. 1555. Try ko lang, Del, kasi lagi akong di nakikita ni Boss Jordan. May pagganon pa, Babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Bakit ba? Bakit? Sino ba yan? Baka mga diskaya. Kami nagtatanong lang, no? Bakit di mo naman kami pwedeng sisihin na magtanong kami ng ganyan kung mga diskaya yan? Bakit to? Kasi kitang-kita naman namin kung paano mo pinagtatanggol yung mga diskaya. Siyempre, hindi malabo na maisip namin na baka mga diskaya ayang ipinagtatanggol mo. Di ba? Tuloy. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng... Boss, paano yung sinasabi ng batas? Na kailangan i-itemize, kailangan ilagay yung mga pangalan para malaman nila. Di ba? Kalimutan na natin yun. Basta sabi nung kaibigan ko wag na daw ilagay yung pangalan nirerespeto ko sila. Kalimutan na natin yung batas. Di ba? Mount yun. Mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Sabi ni Ma'am Aba, parang nanguuto ng bata. yung kinakausap niya. Parang inuuto niya. Di ba? Identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, Nanalo na, kumita pa. Ayoko. Hindi, pero wag ka nang lumayo. No, wag ka nang lumayo. Hindi mo sinulat lahat ng katotohanan doon sa iyong sose. Yun ang issue ngayon sa'yo, Rodante. Boss Rodante Marcoleta. Ano naman yun? Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Nitiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Kaso, sandali. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya, sandali, Boss Dante. Sabi nung mga nung mga lawyer, merong batas para doon. Kaya nga, ito mukhang kakaharapin at mukhang pinagpapaliwanag ka na ng COMELEC para dyan. Di po ba, mga kababayan? Sabi ni John Capacete, si Marcoleta ang sisira ng batas sa Pilipinas. Sabi ni Good Gaming, Marcoleta, sa 10 sinabi mo, 11 ang hindi totoo daw ho. Sabi ni Good Gaming yan, Marcoleta, but ang DDS, Discayas Duterte supporter, sabi ni Sir Bench Uy. Anyway, alisin na ho natin si Rodante Marcoleta. Ngayon ho, mga kababayan,